Kaugnay po sa pagpatay sa grade 8 student sa Agoncillo, Batangas, kumuha po tayo ng update sa investigasyon mula kay Police Major Broderick Noprada, ang officer in charge ng Agoncillo PNP. Magandang gabi po, Major Noprada. Si Dominic Almalor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi rin po, Sir Dominic, at sa inyong tagapakinig. Sir, ano po ang reaksyon ng buong bayan ng Agoncillo, lalo na po kayo dyan sa PNP, sa pagpaslang po sa isang grade 8 na estudyante sa inyong lugar? Major. Sir, nung araw po na nagkaroon po ng shooting incident dito sa Agoncillo, kami po ay nabigla. We don't not expect na ang biktima pala ay isang minor de edad, isang estudyante po. Si Jenny Balakuit Manalo po, isang 13 years old na grade 8 student po ng Banyaga National High School. Major, may person of interest na po ba tayo sa nangyaring krimen? Kung meron na po, nasa kustodiyo na po ba ninyo ito o nakausap nyo na po, sir? Sa ngayon, sir, meron naman po na tayong person of interest. However, hindi pa rin po natin identify and still at large pa rin po yung ating suspect. Because ang naging batayan po natin dito, sir, is yung mga description po na binigay sa atin ng mga witnesses. And so happen, sir, na very fortunately naman, sir, kahit paano po may mga nakukuha tayong CCTV footages na nakita po natin, sir, yung movement ng suspect. And as of now, sir, we are trying our best para po magkaroon ng magandang facial recognition yung ating suspect para po, if ever, ay maiano po natin sa publiko. May pakita po natin at baka mayroon pong nakakakilala o baka po may makapagbigay sa atin ng impormasyon tungkol po doon sa ating suspect sa pagpatay. Sir, sa ilang araw po na nag-iimbestiga kayo, ano po yung tinitingnan na motibo ng pulisya kung bakit po binaril at pinatay ang estudyante? As of this day, sir, medyo pa rin kami, sir, question mark pa rin po ang dahilan kung bakit po pinatay ang estudyante o si Jenny. May mga anggulo rin naman po kaming tinitignan, sir. However, that is circumstantial. Kaya po hindi namin mailahad sa publiko dahil kami po ay naghahanap pa ng mga ebidensya para mai-connect po. Major, posible po kaya na kaso ito ng mistaken identity? Wala po bang kaso dyan sa inyong lugar kung saan may involved na bata na may pagkakahalintulad sa features ng biktima? Isa po yun sa aming tinitignan ng anggulo, sir. Pero naghahanap pa nga po kami, sir, ng ebidensya para po may connect natin doon sa ibang informasyon po na natatanggap namin. Sa ngayon po, ganun pa rin po, hindi pa rin po natin totaling natutukoy kung ano po ba talaga yung motibo ng ating suspect. Major, kamusta po ang seguridad ngayon na ipinatutupad sa mga paaralan dyan sa bayan ng Agoncillo, lalo na po doon sa mga motorcycle riders natin na dumadaan sa mga paaralan? Tayo naman, sir, in terms of security, sir, araw-araw naman po ang kapulisan ng Agoncillo dito sa Batangas. Araw-araw po kami kakandak naman na oplansita and checkpoint sa kahabaan po ng provincial road dito sa Agoncillo. At yung nangyari po na shooting incident o pumamas lang sa isang estudyante, yun naman po ay isang isolated case po yan. Totally naman po dito sa Agoncillo ay generally peaceful. Kaya po nakakaasa po ang ating mga kababayan dito sa Agoncillo, lalo na yung mga estudyante po natin dito, na sila po ay ligtas. Major, may nag-alok na po ba ng pabuya para mabilis na matuntun at mahuli ang suspect? Yes po, sir. Ang aming pong local government unit dito sa Agoncillo ay handa pong magbigay ng 100,000 po sa kung sino man po ang makakapagbigay ng informasyon para atin pong matukoy, makilala at malocate po
ang suspect sa pamamaril sa kay Jenny Manalo. Alright, maraming salamat po, Police Major Broderick Noprada. Magandang gabi po, sir.